Ito yung museo ni Rizal. Pwedeng pumasok dito daw. Ito yung mga gamit daw niya. Nandito daw yung mga gamit ni Rizal. Tingnan natin sa loob kung ano. Ang magsasaka. Ay, ito. Oh. Ay, ito yung damit ni Rizal. Oh. Ito yung damit niya. Barong. Dali, bilisan lang natin. Ayan, libot lang tayo. Exile to Dapitan. O, dito siya tinapon eh. Pagtapon sa... Ayan yung mga picture dito. Ano to siya? Mga pamilya ni Rizal. Mga pamilya niya yan. Tapos, ito, ano ito? Ay, mga badges niya. Mga badges niya. Ayan. Ay, original. Uy, original pala to na mesa ni Rizal. Original na mesa. Ayan. Tapos ito, dami niyang ano dito. Ito yung ano niya, gamit niya sa magsasaka. Kasi magsasaka daw siya at fisherman. Ayan yung mga ano niya. Product. Abaka, koko, kakao, kape, coconut, mais at tubo. Ganda ng pagka-carve ng bahay. Carve by kuan daw. Pupil daw to ni ano. Carve daw to ni ano, ng pupil ni Rizal while dito siya sa Dapitan. Ganda. Ito, mga painting to ng mga ano niya, estudyante. Yan, mga gawa to ng mga ano niya, estudyante. Hacienda, Ligarda, mga newspapers, ganun. Ayan, Josephine Bracken, maganda. So, ayan ang ano niya. Letter of Rizal to his nephew, Alfredo de Hidalgo. In 1893, go ahead and study and reflect greatly upon what you learn. Like it's a very serious matter, only those with intelligence and heart succeed on the battlefield. Life man has no better weapon than his intelligence, no force greater than his heart. Sharpen, perfect, polish then your mind and fortify and educate your heart. Ang talino talaga ni Rizal. So ito yung ano, si Rizal as an educator. Ang galing-ganda ng painting. So, ngayon pa siyang second floor. Tara, akyat tayo. Ito yung ano ni Rizal, picture. Letter of Rizal to Father Pastels in 1 September 1892. Itinuturing kong maligaya ang makapagtiis ng kaunti alang-alang sa isang bayaning. Layuning itinuturing kong banal. Ganyan. Ito yung second floor ng museum ni Dr. Jose Rizal. Ay, ito lang yung mga gawaing pang-agham ni Rizal. Ayan. Mga gawaing pang-scholar. Ayan, scholarly activities. Ito yung mga kasamahan niya ata ng mga foreigners. Iba-ibang lahi. Ay, mga gawain din ni Rizal as an artistic, parang sculptor siya, ganun. So, ito lang yung, ang manunulat, the writer. So, ito yung mga, sinusulat niya. Sinusulat ni Dr. Jose Rizal. Dami niyang nasulat, no? Grabe talaga, very, talaga si Rizal. Writer talaga siya. Sobrang matalino. Sana all. Ayan, extranjera, Rizal's beloved foreigner. Ayan tayo. Init. Ito pala yung barko na sinakyan ni Rizal nung ibinalik siya sa Maynila galing dito in the year, sa taong 1896. So, ayan. Yun pala yung barko niya. Diba? Dinala siya langdas tungo sa pagkamartir. Ayan. Ito pala yung mga kopya ng mga pag-aari
mga listahan ng mga pag-aari ni Rizal dito sa Dapitan noong 1897. Ayan, mga kasulatang nagtatalaga kay Borromeo Cosme lang tagapangalaga ng piskang ari-arian ni Rizal. Okay. Ito pala yung mga gamit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang paggagamot. Ayan, mga sukat sa mata, yung mga antipara or sunglass. Ayan, ang manggagamot or the physician. So, ginagamot niya yung mga pasyente karamihan mahirap. Di lamang mula sa Dapitan, kundi sa mga kalapit na probinsya rin. Sobrang dami nila. Ikalungkot ni Dr. Rizal noong 1895 na hindi niya matulungan ang lahat. Isa sa kanyang pasyente ang kanyang sariling ina. Ayan o siya. So, dito nagwawakas ang ating tour sa Rizal Shrine kung saan in-exile si Jose Rizal dito sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Yun lang mga beshies, bye. Sana may natutunan tayong leksyon galing history about sa ating national hero na si Dr. Jose P. Rizal. Bye! Ayan, may donation box sila. Any amount naman, wala namang Ayan. Mag-donate din tayo kasi para maintenance ng kanilang malinis ang